as candidates for immortality. Malinaw po? Okay, question number 2. Basahin po natin. Adam and Eve were created with characters, dedicated and committed to righteousness. True or false? True or false? True. Ayaw na natin sumagot. Okay, ang sagot? False. Okay, so ilan ang points niya? Ilan false? 0. Okay, ang sagot? False. Bakit false? O, di basahin natin. From the spirit of prophecy, let's read together. The Lord placed Adam and Eve upon probation that they might form characters of steadfast integrity. If you are yet to form a character of steadfast integrity, na-form na ba o hindi pa? Hindi pa. Okay? So they were created with perfect abilities, with perfect faculties, with perfect mga gifts, but they were to use those abilities to develop and to form a character that is absolutely loyal to God. Okay? So, they were created that way. Anong nakikita niyo sa slide? Construction, simento. Ito yung sangkap ng kalsada na dadaanan ng truck. So, matibay yan na kalsada? Matibay? Hindi pa. Okay, tingnan natin. So, ito ngayon. Ito yung cement, sand, aggregate na ginamit para dun sa kalsada na dadaanan ng truck. So, you got the ingredients. And you got the mixture. And you got the proportion. Ginawa mo ngayon yung parking garage. Okay? Okay, so this is the same cement and sand and aggregate and water and mixture and the ratio na ginamit doon sa highway. So matibay ba itong parking? I can say. Matibay? Tingnan natin yung parking. Di pa. Mayroong gumagalaw sa gilid. Agay. Agay ba? Agay. What happened to the pavement or to the garage? Sa parking? Nasira. Di ba nga ito yung sangkap na ginamit para daanan ng truck? Ba't nasira? Di pa tuyo. Hindi pa matigas. Hindi pa cured. Hindi pa seasoned. Kahit perfect ang mixture. Correct. Hindi pa ready. Okay? So Adam and Eve were created perfect. But they were not created mature. That's different. Okay? Iba yung perfect, iba yung mature. Yung mango, pag 3 months pa lang yan, walang insect, anything, it's a perfect mango tree na 3 months. Dumating yung bagyo, anong mangyari sa kanya? Tumba. It was perfect, but it was not mature. Okay? So iba yung mature. So basahin natin, sabay-sabay. Adam and Eve were created with perfect abilities to be utilized to form a character that is steadfastly loyal to God and enjoys Him and His law above all, sa Garden of Eden. Now, here is a very important point. Let's read the last paragraph. Character cannot be created. It can only be developed through a continual right exercise of one's free will. So even though God is omnipotent and all-powerful, He cannot create character. Because that is not the nature of character. You have to use your power of choice, make it congruent with the Word of God, and the continual right use of that power of choice will develop character. Kaya nandun yung tree of knowledge of good and evil. And every time Adam and Eve would say, no, we don't want to have anything to do with that. No, aalis kami dyan. Hindi kami lalapit dyan. No, every time they say no, that is an exercise of the power of choice, and that would have developed their character. Okay? Ngayon, ito yung good news. Basahin natin yung good news. Let's read. God lovingly gifted the time of probation because it is the only way to make character development possible for their highest happiness and the greatest glory of God. So yung simento kanina, anong kinailangan para madaanan siya ng kotse?
Kailangan tumigas. Pero para tumigas, anong kailangan? Anong kailangan? Oras. Time. Okay? Kailangan ng time. And Adam and Eve were given probationary time. Because that is the only way where they can have the opportunity to develop a character that loves God above all for their greatest happiness and for the glory of God. Kaya yung probation, hindi siya bad news. It is absolutely good news. Kasi yun lang ang tanging paraan para lumago si Adam and Eve. Okay, number 3. Yung orpals dito ha? Basahin natin. The same in the new earth are restored to the same status and position to that of Adam and Eve before the fall in Eden. True or false? False. Huh? False na. False na kasi. Laging true. Ano talaga yan? Di ba New Jerusalem? False na kasi. Oh. Naligtas na. Yung status nila, yung position nila, katulad ng status and position ni Adam and Eve before they fell into sin. True or false? True. Ang answer ay? False. False. Okay. Ala. Okay. Oh, anong pagkakaiba? Adam before the fall and the glorified saints in the New Jerusalem. Adam was placed on probation. The saints are no longer on probation. They were to be tested and proved, pero sa langit, yung makakarating lang doon, yung tested and proven na. They were yet to form characters, but they have already formed characters yung mga saints. Okay? They were harassed by Satan's temptation sa New Jerusalem. Tuksulit na pa ni Satan? Hindi na. Okay, they were to be made equal with the angels if they passed the test. But sa langit, we are already equal with the angels. Okay? Tapos ang kasunod, Adam and Eve, they had conditional access to the tree of life, but in heaven, what do we have? We have perpetual access to the tree of life. Why is this important? Kasi kung minsan nagpipray tayo, Panginoon, sana ibalik mo kami doon sa kalagayan ni Adam and Eve bago sila nagkasama. And we don't even know that that status and position was a probationary status. Okay? They were still on trial. They were still being tested. They were yet to develop a character that will give glory to God and that is steadfastly loyal to God. Okay. So, the trial commenced. Anong nangyari? Pumasa, bumagsak? Fail. Ha? Pumasa, bumagsak? Fail. Oh, bagsak. Ayan, may tama tayong isa. Okay, question number 4. What is the consequence of Adam's disobedience, of Adam's sin? Ano ang consequence? Death. Okay, mayroong nabangga ng truck, patay! May na-heart attack, patay! Is that the wages of sin? Ha? Yes. 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 Ha? Kasi kung naman, yes. Okay, ang sabi ng Bible na For the wages for of the sin is wages death. of sin is death. May dalawang klaseng death, di ba? Ano yung una? First death. Ano yung pangalawa? Second death. Second death. What is the wages of sin? It Second is death. Second the death. second death. Okay? It's not the funeral Funeral death. death. This Kasi first death yun. Kasi yan, mabubuhay ulit yan. To resurrection or to judgment or to eternal life. Okay? So, it's not funeral death, but the second death where there is no resurrection, it is absolute, total, permanent annihilation. It's complete cessation of existence. Yan ang the wages of sin. So malinaw yan, ano? Pero ang tanong, bakit the wages of sin is death? Yes, it is annihilation. Yes, that is the eternal punishment. But why? Okay, so ito, sasagutin natin. Basahin natin ang buong slide. The moment Adam refused obedience to God's law, that moment, tatlong nangyari. Okay, number 1, he became disloyal to the government of God. What's number 2? He made himself entirely unworthy of all the blessings God had favored him. So all the gifts, all the blessings, all the opportunities, and all the privileges, all the favors that they had access to, now they were no longer entitled
no longer entitled. They were entirely unworthy. So pag sinabing unworthy, ano yung sabihin? Undeserving. Pag sinabing undeserving, ano yun? Banned. Disqualified. Banned. So they were disqualified, they were banned from all the favors that God has bestowed upon them. Okay, paano natin ito matindihan? Imagine two companies. Ilang kumpanya? Two. Dalawa. Anong pangalan? A and B. A and B. Para madali. Ano na lang? McDo and McDonald's at saka Jollibee. Jollibee. Okay, so empleyado ka McDonald's. You have access to the office. Yes. You have access to the facility. Yes. You have salary. Yes. You have benefits. Yes. Okay, ngayon, may bumulong sa'yo. Ha? Alam mo ba, yung McDonald's, sa totoo lang, sindikato yan. Yung McDonald's na yan, ang nagpapatakbo niyan, yung magpapa one world government. Alam mo yung McDonald's, ganito yan, ganito, ganito, ganito. Oh, may conspiracy theory. Naniwala ka na yun. And because you believe, anong decision mo? Nag-resign. Umalis ka sa McDonald's. I resign from McDonald's. I'm turning my back from McDonald's. Ayaw ko na ng McDonald's. Hindi na ako pupunta dyan kahit kailan. Saan ka lumipat? Jollibee. Jollibee. Oh, Jollibee ka na. Okay, empleyado ka na ng Jollibee. Dumating ang December. Anong binibigay sa empleyado ng December? Bonus. Ha, 13 month. Okay, ang McDonald's will give away 100 sacks of rice for every employee. Wow. Okay? Hindi lang yan, one brand new car for every employee. Hindi lang yan, one brand new house. Bawat empleyado. Grabe, Okay, galante. makakatanggap ka ba? Hindi. Sobra-sobra yung No gas, longer sobra-sobra yung kotse, sobra-sobra yung bahay. Makakatanggap ka ba? Hindi. Hindi pa rin. Napakabait ng supervisor. Makakatanggap ka ba? Hindi. Bakit? Wala na. Nag-resign ka na eh. By virtue of you changing companies, you made yourself entirely unworthy from all the favors and privileges that is being given by that former company. Correct. Okay? At kahit mabait yung supervisor, pag na-audit yan, it's unlawful na kumuha siya sa McDonald's account, binigyan ka ng kotse. Correct. That would be unlawful. Pwede ka niyang bigyan ng kotse galing sa sariling bulsa niya. Pero hindi pwedeng galing sa McDonald's. That's illegal, that's unlawful. Malinaw? Malinaw. Okay, so when Adam and Eve were created, they were created under God's company, under God's administration, under God's government, under God's rule, under God's rulership, where they have life, love, light, righteousness, happiness, air, sun, food, all blessings. Eh, may bumulong. Sabi, God is not love. God is a despot. God is a dictator. Ano pang sabi? God is unjust. Ha? Hindi yan makatarungan. Siya'y sinungaling. Siya'y deceptive. Yung kanyang law, it is unrighteous. Naniwala si Adam and Eve. Anong ginawa nila? Lumipat ng kumpanya. Lumipat sa kumpanya ni Satan. Sa pangangasiwa ni Satan. Sa pamamahala ni Satan. Pero yung nilipatan nila, may kinreate ba si Satan na hangin? Wala. Araw? Wala. Buhay? Wala. Pag-ibig? Wala. Wala lahat. Kaya yung nilipatan nila, wala. Okay? Alright. So, eto na ngayon. Itutuloy na natin. Ano? Itong nakasulat. So, ito yung sa taas. The moment Adam refused obedience to God's laws, he made himself entirely unworthy of all the blessings God had favored him. Ngayon, sabay-sabay. Then he was no longer entitled to a breath of air, a ray of sunshine, or what? A particle of food. Kasi, lumipat sila. They were no longer entitled. They became entirely unworthy of all the favors that come from God. So ngayon, pag wala kang hangin, wala kang sikat ng araw, wala kang pagkain, ano mangyari sa'yo? Ano mangyari sa'yo? Patay. Kaya the wages of sin is death. That is why the soul that sins, it shall die. Because God is life. You turn away from Him, you run away from Him, you leave Him, you are leaving life. You just committed suicide. Hala, nasa Makkah, nandyan sa naka-confine, meron kang ventilator o kaya oxygen tank. Sabi ng doktor, huwag kang hihiwalay sa oxygen tank. Yan ang buhay mo.
Eh, dumating barkada. Sabi ng barkada, ay, boba tayo. Ha? May special event, may concert. Ha? Libre, may bayad ka na. Eh, may oxygen tank ako, hindi ko ito mabuhat. Eh, putulin mo na lang. O, punta ka MOA. O, pagdating mo sa MOA, kumusta ka na? Patay. Patay. Pinatay ka ba ng doktor? Pinatay mo. Hindi. Ba't ka namatay? Because you separated yourself from that which gives you life. So when we leave God, God does not even have to kill you. We just committed suicide. Okay? So ngayon, ito ng sunod na tanong. Pakibasa po malakas. If Adam Was no longer entitled to even one breath of air after his sin, why did he live why did he live 930 years? to 930 years? Why did he immediately suffer the wages of sin, which is what? the second death? The second death. So ito yung tanong ngayon, di ba? He was no longer entitled to even one breath of air and 930 years. Ilang kabang bigas yun, di ba? Ilang sikat yun ng araw, ilang tangki ng oxygen yun. But he lived. So, how do we answer that? Imagine, this is your house. Kanino bahay yan? Akin. Okay, you like your house? Yes. Ha? Maliwanag, madilim? Maliwanag. Maliwanag, maraming ilaw. Pasok tayo sa loob. Anong nasa loob? Wow. Wow. Ano yun? Split type? Split Meron type ano? aircon. Aircon, malamig. Merong ano? TV. Stereo, may TV, may Stereo. music. Ha? Tapos, meron pang computer. Computer. Maliwanag, malamig, at saka may music. And you go into one of the rooms, is your loved one. Okay? Wow. Nandun yung loved one mo. Kaya lang, nakakabit sa ventilator. Ayan. Buhay siya. Pero ba't siya buhay? Nakakabit sa ventilator. Okay? So malamig, maliwanag, may music, may ventilator, buhay ang iyong loved one. Ngayon, nag-blackout! Anong nangyari sa aircon? Wala na. Patay sa ilaw. Patay Sa lahat. music. Ventilator. Mahal sa buhay. Patay. Kasi wala eh. Okay? Anong kailangan mo para kahit mag-blackout, may aircon pa rin? May music Generator. pa rin. May ventilator pa rin. Anong kailangan? Generator. Generator. Yan ang kailangan. Tama? Okay, balik tayo. Solar. Okay? Blackout! Okay, sakay ka ngayon sa SUV. Punta ka sa Ace Hardware. Bibilhin mo yung pinakamahal, pinakamalaki, pinakamagandang generator. Punta ka sa Ace Hardware. Ano lang nangyari sa bahay? Wala na. Patay ilaw, patay aircon, patay music, patay ventilator. Sino pang patay? One. Yung mahal sa buhay. Mahal sa buhay. Ba't sila patay? Eh, bibili ka naman ng generator. Ha? Di ba ang solusyon generator? Eh, bibili ka nga ng generator eh. Pinakamahal, pinakamaganda, Tagal. pinakamalaki. Eh, ba't patay pa rin sila? Dahil Oras. huli na ang lahat. Oo. Wala naka-ready. Ha? Hindi ka-ready. Kailangan, bago nag-blackout, Meron yung ng generator, nabili na, na-install na, na-set up na, Correct. on standby, ready, at mayroon pa siyang automatic transfer switch. Okay? Kaya pagpunta nyo sa mga mall, o kaya sa ospital, di ba? Pag nag-brown out, hindi mo mapansin. Correct. Kasi, nung tinatayo pa lang yung mall, Naka-standby. kasama na sa blueprint yung generator room. Habang tinatayo yung mall, yung ospital, kasama tinatayo yung generator. Okay? Kasama yun sa plano. Tapos meron pa siyang tinatawag na automatic transfer switch. So when there's a fluctuation of current, automatic, lilipat siya sa generator for the alternate source of power. Kaya hindi mo mapansin, nag-blackout. Kasi automatic may sumalo ng source of power. Okay? So, nag-blackout ng kasalanan. Bakit hindi namatay agad si Adam and Eve? If he was no longer entitled to even one breath of air. So we have a very powerful verse and it's found in Revelation 13:8. Pakibasa po natin. Jesus, the Lamb slain when? Before the Before creation the of the world. foundation of the world. Before Adam and Eve sinned.
there was already the lamb that was slain before the foundation of the world. It was not 4,000 years after na nagkaroon ng solusyon. Basahin natin ito sa Education 1:13. Even before the need exists, ano daw? The healing agencies. The healing agencies are in readiness. So it is in the spiritual realm before sin created the need. Ano God daw? has provided the God had remedy. provided the remedy. Wala pang sakit ng ulo. Hindi pa ipinanganak yung sasakit ang ulo. May Tylenol na. Before the need, there was already the solution. High places, anong sabi? Before the foundation of the world, the Son of God was given to die. The Son of God Was given to die. given to die. So it was not an afterthought na pagkatapos magkasala ni Adam and Eve, sabi ni God, anong gagawin natin? Ano? Hindi sila Nakaplano na. Because Nakaplano na. the plan of salvation was devised from eternity. Ibinigay na, Christ was already pledged to the human race before the foundation of the world. The covenant of mercy was made before the foundation of the world. Kaya ang tawag, the everlasting covenant. Okay? O, ito na. Matinding-matindi. Faith I live by. Sabay-sabay po. As soon as There was sin, there was a Savior. As soon as Adam sinned, the Son of God presented Himself as a surety for the human race, with just as much power to avert the doom pronounced upon the guilty as when He died upon the cross of Calvary. Okay? Dahil yung generator of grace na handa na bago palalangin ang sanglibutan, as soon as there was sin, there was a Savior. As soon as there was sin, grace provided the alternate source of life. Okay? Ito, sa Great Controversy, anong sabi? The kingdom of grace was instituted when? Immediately after the fall of men. When a plan was devised for the redemption of the guilty race. Kaya nakita nyo, yung generator kanina, as soon as nag-blackout, dahil may automatic transfer switch, kaagad mayroong alternate source of power. So nung nag-blackout ng kasalanan, dapat patay na si Adam and Eve. But the generator of grace kicked in. And this is the good news of the Bible. Where sin abounded, grace did abound exceedingly more. Wala pa nga yung kasalanan, nandun na yung solusyon. Kaya at the moment nagkaroon ng emergency of sin, the blackout of sin, that grace which was on standby was immediately kicked into operation. So, in summary, basahin natin. Just like the pre-installed, ever-ready, on standby generator equipped with an automatic transfer switch, in the case of a blackout, the plan of redemption, the life generator of redemptive grace, devised and set up by God from eternity, was immediately put into operation as soon as man sinned. Malakas yung last sentence. If not, it would have been the eternal end of the human race. Because the human race would have been annihilated. Because the wages of sin is the second death. Okay, lahat po ng may lolo nasa kamay? Kahit yumao na o hindi pa, lahat may lolo? Yes po. O lumitaw kayo sa mundo, walang lolo? Question. Kapag ang lolo mo namatay, 3 years old pa lang siya, kumusta ka? Wala. Yung lolo mo yung namatay. Okay? So 3 years old pa lang siya, namatay siya. O kumusta ka? Nandito ka ba ngayon? Hindi, wala. Walang lahi. Wala ka dito? Bakit? Kiwa. Wala. Pag namatay siya 3 years old, hindi sila nagkita ng lola mo. Oo. Tama? Tama. Pag di sila nagkita ng lola mo, hindi ipapanganak yung isang mong magulang. Tama? Correct. Tama. Pag wala yung isang mong magulang, isisilang ka ba? Hindi. Hindi. Kaya pag namatay ang lolo mo, 3 years old, if he died when he was 3, you would have died with him. Because you were still Correct. in his loins. Oh, correct. Okay? So ang gagawin mo lang, aatras, lolo sa tuhod, lolo sa talampakan, lolo, hanggang makarating ka kay Adam and Eve.
So if Adam and Eve immediately died because the wages of sin is the second death, walang isisilang na Cain, Abel, Seth, the patriarchs, ninuno, ancestors, yung lolo, lola natin, wala tayo. Correct. Okay? Wala tayong lahat. That's why it's very important that Jesus was the lamb slain before the foundation of the world, providing the life generator of grace, which is the alternate source of our existence, even though we have sin. O, itong susunod. Pakibasa po malakas. What did Christ pledge? Pledge before the foundation of the world. Accomplish For the entire human race. Human race. Okay. O, nag-aral tayo kanina. Garden of Eden, they were placed on probation. Tama? Anong tawag nila doon? First trial ang tawag. They were placed on probation if proven loyal and true through the first trial, yun ang tawag kanina. So, ba't namatay si Kristo? Basahin po natin. Malakas. He died that all might have another trial, another opportunity to choose God as their leader. Because Adam and Eve did not choose God as their leader. They chose Satan. And it would have been the end of the human race. But Jesus died. Why? To provide another trial, another opportunity. Ito basahin natin. Christ died for a ruined world. And through the merit of Christ, God has elected that man should have what? A second trial. A second trial, ano ba? A second probation, ano ba? A second test as to whether he will keep the commandments of God or walk in the path of transgression as did Adam. So nakita nyo the direct relationship of the death of Christ sa second opportunity, second trial, second test, second chance. O ito pa, review and herald. We have actually more than 100 statements, okay, from the spirit of prophecy that Jesus died to provide a second probation. Ito, basahin natin. He himself bore the penalty of the law, which the sinner discerned, in order that the sinner might have another trial, another chance to prove his loyalty to God and His commandments. Ito pang isa. Christ gave His life a sacrifice that the world might have what? A second probation in which to return to their loyalty to God. So madalas, pag pinag-aaralan natin ba't namatay si Kristo para makarating sa langit, di ba? Hindi natin nabibigyan ng pansin na kaya pala siya namatay para magkaroon ng ikalawang pagkakataon, ikalawang oportunidad ang sangkatauhan na piliin muli ang Diyos. So, that was provided by the death of Christ. Ngayon, eto na. Basahin natin number 7. What does a sinner need in order to be able to develop faith in Christ and pass life's second trial? Okay. Halimbawa, graduating ka, college. Ang natitira na lang na requirement, final exam. So, anong kailangan para makagraduate ka? Pumasa ng final exam. Okay, final exam Friday. Nag-take ka ng exam. Pinawisan ka. Tapos, pinasa mo. Paglabas ng resulta, anong resulta? Bagsak! Gagraduate ka? Hindi. Sabi mo, sir, gusto ko po talagang gumraduate. Bagsak ka. Hindi pwede. Sir, gusto ko talagang gumraduate. Anong solusyon? Anong kailangan? Sabi ng professor, may isang solusyon. Ano daw solusyon? Ha? Retake. Retake? Anong tawag sa retake? Remedial. Sabi niya, so nag-take ka ng test Friday. Sabi ng removal. Professor, okay, next Friday, may schedule na remedial. Pag pumasa ka sa remedial next Friday, gagraduate ka. So, anong pakiramdam mo? Happy. Yes, sabi niya. Okay. Ngayon, para pumasa ng remedial, anong kailangan mo? Anong kailangan? Mag-aral. Study. Mag-aral. Ano pa? Mag-aral lang? Mag-review. Mag-aral, mag-review. Ano pa? Mag-pray. Mag-pray. Okay. So, bumagsak ka nung Friday, tama? So, pagdating ng Saturday, sunset, anong ginawa mo?
Review, pray. Review, pray. Sunday, buong araw ang ginawa mo. Review, pray, review, pray, review, pray. Monday, anong ginawa mo? Review, pray, review, pray, review. Not enough. Ano na? Tuesday, anong ginawa mo? Review, pray, review, pray, review, pray. Pagdating ng Wednesday, na heart attack ka. Tawaran. Patay! Patay ka, ha? Patay. Okay. Kaluoy. Pagdating ng Friday, papasa ka ba? Hindi. Namatay. Namatay. Papasa ka ba sa Friday? Bakit hindi? Di ba nag-pray ka, nag-review? Saturday, Kaya nga. Sunday, review, pray. Monday, review, pray. Tuesday, review. O ba, hindi ka papasa? Overfat. Namatay. Ha? Kaya nag-pass away. Oh. So, anong kailangan para mapasa mo yung remedial? Kailangan ano? Second drive. Kailangan buhay ka. Ah. So, hindi ka pala makatake ng exam pagpatay ka. Of course. Ha? Kailangan buhay ka. Okay? So, itong dahilan, basahin po natin. The reason why man was not annihilated was because Christ proposed to become man's substitute, that man, through much misery, should have another trial, a second probation. The reason why man was not annihilated. Kaya nagtuloy-tuloy yung existence niya. Kasi hindi ka man makapasa ng second trial na hindi ka man buhay. Hindi ka man maka-retake ng remedial na hindi ka man buhay. Okay? Yes, kailangan mo mag-aral, kailangan mo mag-pray. Pero hindi ka makapag-aral, hindi ka makapag-pray kung hindi ka buhay. Okay? That is why the death of Christ is so important. Because it provided a continual existence of the human race despite the sin of the human race. Ito nangyari. Basahin po natin. The penalty of transgressing the law has fallen upon our substitute. Anong and for resulta? a time has been suspended. And for a time has been suspended. So that the guilty do not feel its weight. Kaya, the lamb slain before the foundation of the world, as soon as man sinned, parang yung guillotine na dapat tatama na sa leeg, it was suspended, it was averted, it was aborted, it was postponed. And man was given another trial, a second probation, a second chance. Sa Bible, ang tawag dyan, sa Romans 5:18, basahin natin. So then, just as through the trespass of one person, the result was condemnation for all people, even so, through the upright act of one person, what's the result? The proper verdict. The proper verdict is life for all people. So there is life for all humanity because of the one upright act of one person, the lamb slain before the foundation of the world. Basahin natin ito sa Signs of the Times. Anong sabi? Christ acted in God's stead toward humanity, saving the race from what? Immediate death. Kasi as soon as they sinned, they were no